man. Wala pa hong naisusulat na lahat daw kung tula ay naisulat na, hindi pa ho kakasya yun sa kadakilaan ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dakila ang Panginoon. At tayo ay nagsasurvey ng kadakilaan ng Diyos at Diyos na dakilang magbigay at concern sa atin. Nandito na ho tayo sa 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Actually, 1 Kings, 2 Kings, and 2 Chronicles. Yung 1 Chronicles to napasama yun sa 1 Kings. At ngayon po, babiyahe tayo ng matulin. Pag-pray nyo na matapos na tayo dito, lalo na sa Old Testament, kasi po meron po tayong mga pinag-inumpisahan ngayong series na napakahalaga natin pag-uusapan. Do you have a great God? Amen. Amen. And this great God is your great giver. And this great God na concern po sa atin ay Diyos na nagbibigay ng lahat ng mabuti at maganda sa atin. Take note, sabi po ni Paul, example po ang Israel na mga Christian, kung paano makapag-deal ang Diyos sa kanila. At makikita natin dito, ang dealing ng Diyos sa Israel ay laging kadakilaan niyang gustong makita sa buhay ng taga-Israel. At napag-aralan natin last week, that's the emblem of David. Amen? Davidic flag po yan. Yan po yung, at napag-aralan natin last week, 3 weeks na ata ito, pang-apat na ngayon, about yung wisdom. Amen? Alam ko may wisdom na kayo because you have Christ, church. Amen? And this wisdom na napag-aralan natin comes from the Lord. Amen? And God, the Lord, He used His Word, the Bible, right? He used the church. He used the pastor or the people around you, parents. Amen? Ano pa yan? Teachers. Yung mga hiningan mo ng payo na may wisdom galing sa Panginoon, ginagamit sila. Amen? Friends na mayroong relationship sa Lord, dahil may wisdom yon, pwede mag-share sa iyo ng may wisdom na payo. Yun po, at nakita natin to sa buhay po ng mga tao sa Biblia. They usually go sa prophet. Amen? Sa Bible, nakita natin, the Lord used the prophet. Yung parents, pag-aralan natin, between David and Solomon, the prophet, sila Nathan, between David, at yung iba pong lumapit kay Solomon na nag-declare ng wisdom, and especially the Deuteronomy. Remember last week, yung mga hari laging binibigyan ng words from Deuteronomy. Ang napag-usapan natin last week, kinokopya daw, kailangan kopyahin nung magiging hari o yung mga kasunod dun sa lineage ng hari, kung ano yung nasa Deuteronomy, lalong-lalo yung concern sa pagiging hari. Kokopyahin niya word for word from the scroll, at siya mismo, pag-aaralan niya, sasauluhan niya, at babasahin niya araw-araw, na hindi po malilimutan. But here, natapos po tayo dun sa 2 hari last week, lalong-lalo na kay Rehoboam, anak po ni Solomon, at nakita natin, never niya hong kinonsult yung pong Word of God. Never niya kinonsult, yung tatay niya, wala na po, at never niya rin kinonsult yung mga taong nakapaligid sa tatay niya na may wisdom. Sino kinausap niya? Yung mga contemporaries niya. Na mukhang wala rin pong relationship sa Lord at wala rin alam sa Word of God, nag-fail po. Yung pamumuno ni Rehoboam as a United Kingdom at sila po'y nahati. Sino po yung nag-alsa? Yung po dating isa sa mga officer ng palace ni King Solomon na si Jeroboam. At dito po nagsimula, na-divide ang kingdom from Judah to the southern kingdom and the northern kingdom. The southern kingdom is the kingdom of Judah. Amen. Two nations ang sumama ron. Nagre-review tayo. Yung pong Benjamin at saka yung Judah. Sa Judah po, doon naka-involve doon ang lineage ni David. At in this Judah, dito rin po lumabas yung Messiah natin, si Lord Jesus Christ. At yung natira pong 10 kingdoms, yun po yung iba, 10 anak din ni Israel. Amen? 12 pong anak ni Israel. And to make the long story short, yung 10 po, they were called the Kingdom of Israel. Mag-interchange yan. Kingdom of Ephraim. And, ano po yan? The Kingdom in Samaria. Kasi po doon nakatayo yung kanilang capital. Doon po yung kanilang palace. Doon po tinayo ni Jeroboam. Amen? At nagtayo rin po sila ng templo doon sa may Bethel. At doon po nila wino-worship dahil ayaw po ni Jeroboam na magbalik po yung 10 kung pupunta uli doon sa Jerusalem. Amen? At doon mag-o-offer, maaari pong magbalik ito sa Kingdom of Judah. So yung po mga tribe, sabi niya, teka, hindi ako papayag. Gumawa na tayo ng sarili natin ditong
a templo. Dito sila mag-offer. At sa templong yon, makita natin, ay mukha pong matindi ang naging problema. I mean, iba-iba na ho ang ino-offeran sa lugar na yun. And here, para mas maintindihan ho natin, itong great giver and the kings, 1 Kings, 2 Kings and 2 Chronicles, meron po akong kinopya at nilagay ko po sa PowerPoint presentation na mga names po ng 20 kings. Don't you know that there are 20 kings in the southern kingdom and the northern kingdom na babasahin natin? But before we continue, we'll ask the Holy Spirit to open our hearts and minds to understand this lesson that we have today. Holy Spirit, we allow you to move in our midst in the name of the Father and through your working Holy Spirit. And Father, we ask you, Lord, to guide us, Lord, to open our hearts and minds as you use the Holy Spirit to direct us. We ask this, Lord, that everything that we'll talk about today, Lord, is for the glory of our Lord Jesus Christ. And we will return to Him and we will glorify what He did for us. Not what we do, but what Christ did for us. We ask this in Jesus' name. And we'll all say, Amen. Chronological table of the kings and the divided kingdom. Nababasa niyo po ba? Medyo maliit po. So titingnan ho natin. Kung gusto niyo mas mababasa, pwede ho lumapit kayong konti dahil meron po mga ilang bakante dyan. Siyempre po, ito po ay anak ni Solomon. Na pag-usapan natin kanina, nahati po between this is the southern kingdom and this is the northern kingdom. The northern kingdom or the kingdom of Samaria, amen, or the kingdom of Israel. Pag binasa niyo po yung 1 Kings, ay yung 2 Kings, lalo na yung 1 Kings 15 hanggang sa last chapter ng 1 Kings, simula ng 2 Kings hanggang last chapter nun, nagkakaroon po ng interchangeable na mga king at malilito ho kayo. That's why ginawa natin chronological o yung pagkakasabay nila. Kaya po ito ay wala, blanco po ito. Ba't Pastor, hindi pa lagay yung 4 dito? Meron po kasi yang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niya, walang nakasulat. Amen? Dahil walang nakasulat, wala kayong mababasa. Hindi po yon. Ang laman yan, ito pong haring ito, pinagdaanan po na napakaraming hari. Sa pamumuno niya, ilan po yung nagpalit na hari sa North? 6 mo. Ito po, 2. Isa lang yon. So, tingnan natin. At isa po makikita natin dito, from 931 BC, when we read po yung BC, pababa po yon. Mas matanda po yung tao pag mas mababa yung kanyang nakalagay sa huli na date. Kaya mas matanda ho ito kaysa dito. Kahit 931 siya. Amen? At 841 siya. Pabalik po yung year. Amen? Pinanganak po ang Panginoon about 4 BC. 4 BC. So natapos sa 4 BC, nagkaroon po ng 1 CE or 1 AD, pataas naman po. Tayo po ay nasa 2011 CE or AD or Christian era or Anno Domini in the year of our Lord Jesus Christ. Kaya ito po lahat nasa before Christ. Sabihin natin before Christ. So 931 BC hanggang 914, ilang years po yan, wag na natin computin, si Rehoboam na pinag-usapan natin last week ay naging king of Judah. Dahil nga po nahati, napunta po sa kabila yung 10, pinamunuan ni Jeroboam, the Boam boys. Sabay silang nag-rule, 931. Pero makita natin dito, medyo matagal pong nag-rule si Jeroboam sa 10. At sa pong karakter nila as a king, makita natin dito ay sila ay bad kings, bad example, bad yung kanilang mga actions at pag-rule sa kingdom. Pag sinabi natin bad, meron pong ibig sabihin nun, tumalikod sila sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay nila. Amen? Naging bad ang situation nila. Ngayon po, sumunod si Abijah. Si Abijah ay ang kanyang rulership, huwag na natin basahin ito, mabilis na lang, ay naging bad din po. Kaya nga po na naging bad, sumunod sa kanya si Asa. Si Asa po, amen, umasa sa Diyos, good. When I say good, pag sinabi po natin good, nagbalik sa Diyos, sa pamumuno ng Diyos itong haring ito. Si Asa po talaga namang, yung nagkaroon siya ng talagang transformation, spiritual transformation sa kingdom ng Judah. Yung mga tinayo nitong mag-amang ito na mga poles, mga Diyos-Diyosan, at yung mga temple, pinasira niya pa po yun lahat. At babasa natin mamaya, babasahin natin buhay ni Asa ng panandalian lang, yung nagiging matinding impluensya na ang mga tao ng kingdom
o yung mga constituents, o yung mga nasa under ng kingdom ng Judah, eh, gumagawa na hindi maganda dahil po merong isang matinding impluensya dito na nung una niyang in-eliminate. Sunod naman po, dahil sa pamumuno niya, at ito makita natin, when you give your life to the Lord, mas maganda po naging resulta. Yun pong sumunod pong hari kay Jeroboam, anim po yan. Nadab, Baasha, Ela, Zimri, Tibni, Omri. Amen? Lahat po ito ay namuno ng napakatagal, ay puro po ito sumunod po dun sa nanguna. Tuloy pa po natin. Kaya nga po, pagtapos dito, ang sumunod po kay Asa, ay yung kanyang anak na si Jehoshaphat. From 871 to 846. Good king. Alam naman po natin si Jehoshaphat, napag-usapan na natin dito yan. Lagi po kumukonsulta sa Diyos yan. Kumukonsulta sa propeta ng Diyos. At lahat ng gagawin niya para sa kaharian, sa personal niyang buhay, kinukonsulta niya ang Diyos. Remember, maraming victory nangyari sa buhay ni Jehoshaphat. At kasabay po, halos kasabay po ni Jehoshaphat ay si Ahab. Amen? Ahab. At siya po ay bad. Ano po napupunan niyo sa northern? Wala pang lumalabas na good. Ilan na ho dito ang lumabas na good? 2. Mamaya makita pa natin. Sumunod ho si Jeroham, Ahasaya, Athalaya, at dun po, nagpalit-palit din po ng hari doon. Hindi na ho natin ito biwan kasi baka hindi matapos. Hanggang 20 ho yan. Si Joash. O, balikan ho natin. Si Joash, ilan na hong good dito? 2. Aba, dito, praise the Lord. 3 generation, 3 mga hari ang sumunod. Good, good, good. Amen? Balikan ho natin. Yung dati. Meron pong ilang bad? 1, 2, 3. Aba, praise the Lord. Ang Diyos po hindi natutulog. Andun na naman po yung good. 4, 1, 2, 3, 4. Sa pamumuno ni Azariah, ilan pong nagpalit na mga hari? Ayan po. Interchangeably po yan. Amen? Na nagpapalitan. So, pag nagbabasa po kayong, pag magpapasa po kayo ng 2 Kings, 1 Kings 15 pababa, at saka 2 Kings, saka 2 Chronicles, lagi nyo po titingnan kung anong king siya. King ba siya ng Judah o ng Israel? Para malaman nyo kung saan siya. Kasi po nagpapalitan ganon. Sabay ho sila nagkakaroon ng rulership, yung south at saka north. At parehong kinikwento. Amen? So tumuloy ho tayo. Aba, bumalik po kay Jotham. Amen? Ahaz. At naging si Hezekiah. Ito yung mga kilala natin. Si Asa, si Jehoshaphat, si Jotham, si Hezekiah. At sumunod naman po, si Manasseh at saka si Amon. At dito makita natin, nasa 15 pa lang yung hari dito, pagdating dito sa karpantay niya kay Ahaz, hindi po siya, si Hosea, kita nyo, 20 kings from the northern kingdom, sinunod po lahat ang gusto ni Jeroboam, yung gustong pamumuno ni Jeroboam. Meron pong payo kay Jeroboam na huwag mong gayahin, huwag kang lilipas sa ibang Diyos. Binigay sa iyo ang 10 ng Diyos. Di po ba may propeta lumapit sa kanya? Yung kanyang damit, hinati sa 12. Yung 2, hiniwalay, binigay niya sa kanya 10. Sabi sa kanya, gawin mo Diyos lang. Yung Diyos ng Israel na tunay. Pero hindi niya sinunod. At yung mga sumunod sa kanya, hindi po nangyari. That's why in 709 BC, ano po nangyari? The Assyrian came at kinonquer po yung 10 tribes of Israel. At nawala po yun. Eto pa, tingnan natin. Ngunit, hindi po natapos doon ang rulership ng king ng Judah. Ano po nangyari? Si Manasseh at si Amon, ayan po sumunod. Si Josiah, King Josiah. Bakit po wala na ron? Sila po dinala na sa Assyria. Amen? Nawala na po sila doon sa Samaria. At ang ginawa po, nagpadala po ng mga iba ng mga nakatira. Naging halo-halo po. Sila po dinisolve yung kingdom. Amen? Yun po yung prophecy rin sa kanila. If they don't follow, mawawala itong mga to. Unless, bakit po ito nagpatuloy hanggang 20? Di ba may pangako kay King David? Aalalahanin ko, hindi mawawala ang kingdom of Israel o kingdom of Judah for the sake of King David, the man after God's own heart. What happened? Si Josiah, good. Jehoahaz, nag-rule lang po ilang months? 3 months, 609. Kaya po ng 609, si Joachim pumalit, bad din ho. Hindi pa hindi pa natuto rito, 3 months lang namuno, tinuloy pa rin po. Amen? Sunod na, si Joachim, letter K, Jehoiakim, ang hirap pong pangalan.
No? But then, Zedekiah, 597, 587 BC. This king, dahil kinonquer po ng Babylon, amen? Ano po yung Babylon? Iraq. Sa ngayon po, Iraq yun. Amen? Kinonquer ng Babylon, itong Southern Kingdom, at sila ho'y dinala ron. The captivity of Judah. In 587 BC. Actually, 586 BC, kinuha po itong, at nawala po. At ang ginawa niya, may mga iniwanan doon. Doon po natapos ang kingdom. Kaya po ang sumunod doon, ang rulership na, sila po ay 70 years of captivity. Meron po 70 years na of captivity doon sa Babylon. 70 years po silang naging captive o exile sa Babylon. Marami po silang nangyari sa buhay nila. Marami po, doon po lumabas yung kay Esther. Amen? Ano pa yan? Kay Nehemiah, Daniel, sino pa? Yung sa Chronicles, di po ba? Yun po yan, doon po lumabas lahat yan. Di ba? Ezra, yung mga books niyo, doon po nakapasok yan sa 70 years of captivity. Sila po kasi tinangay at mababasa natin yan. Dito makita lang natin in the northern kingdom of Israel, there are 9 dynasties. Amen. Dahil po si Jeroboam, pinangako sa kanya, hindi niya sumunod, pinutulo sa kanya. Ito, inalis sa kay Jeroboam sa north, amen, inalis sa kanya yung pagiging hari. Dapat yung mga susunod niyang anak, yun na rin papalit. Siya pinili, but cannot. Marami pong pamilya, naglaban-laban, kinongker, at yung pamilya ni Jeroboam nabura. Sabi pa nga ho, kakainin ng aso ang huli mong anak. Paglalapaan, at nangyari po yun. Kaya 19 dynasties po. At nag-reign ang Northern Kingdom for 250 years, about 250 years. Kaya po yung babasahin yung 2 Kings, 1 Kings, 2 Kings, at saka 2 Chronicles, 1 Chronicles, hindi lang po weeks yan, o 10 years, 20 years, hindi po. Yun lang pamumuno ni Saul hanggang kay King Solomon ay 120 years na. Dagdag nyo po yung 250, ilan po yun? 370 years po yung span na yun. Amen? Ng Northern Kingdom. But God is faithful to the Davidic Kingdom dynasty. Amen? 20 na mga kings ang namuno sa kanila. Amen? For 350 years. So between yung pagsakop sa Northern Kingdom, meron pa 100 years na lumipas na nag-stand po yung Southern Kingdom or the Kingdom of Judah or the kingdom that David, dynasty ni David, may pangako pa sa kanya. Amen. At din yung kingdom ni David, nag-last po yan, and that will be a lasting kingdom. Because kasi po ang huling king na galing sa lineage ni David ay si Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. When we read 20 kings of the Northern Kingdom, ito po yung mga pangalan nila. Kaya pag magbabasa kayo Bible ninyo, maintindihan nyo, Ephraim, Israel, and Samaria. Nagpapalit-palit po yung mga pangalan na yan. At lahat po sila, bad kings. 20 kings from the Southern Kingdom, 8 kings were good. Ilan po? 8. Pangit pa rin po. Hindi man lang naging 10-10. 8 po. So lamang pa rin yung bad kings. I did a survey. Sa akin pong computer, meron po akong e-sort doon, at meron kang pipiliin doon na search, meron po isang kahon doon. Paglagay ko yung word na did what was right, at tinignan po yung exact phrase, pag nilagay sa exact phrase, yung pong did what was right, yun lang po hanapin niya. So ito po yung magge-generate ng paghahanap. Alam niyo po sa survey ko, ito po nakita ko. From the NIV, e-sort, did what was right, nakita ko po yung 15 verses in 1st and 2nd Kings and 2nd Chronicles. Ilan pong beses lang naulit sa 1st and 2nd Kings at saka 2nd Chronicles, yung did what was right. At doon lagi nakatutok doon sa mga hari na binabasa natin, binasa natin kanina. 15 verses lang po. Diba, napakalaga po, inuulit-ulit sa Biblia. At ang una po nasabihan ay si King Asa. Amen? Tingnan ho natin. 1 Kings chapter 15 verse 11 to 16. 16 verses. Asa did what was right in the eyes of the Lord, as his father David had done. At makita nyo, pagbabasa nyo ng Biblia ninyo, lalo na 1 Kings, 2 Kings at 2 Chronicles,
pag did what was right, lagi po nakasulat doon, as his father David had done. Amen? Or pag bad naman po, he didn't follow the example of his father David.